Good day sa lahat ng viewers, no? So ngayon, yung topic natin ngayon ay 3G position, no? So ito yung test plate na gagamitin natin, no? So ang kapal nito ay 10 mm, no? So medyo makapal siya, no? So yung procedure natin dito siguro ay root pass, tapos magpipiling tayo, no? Kasi makapal yung yung plate natin, no? So ganun pa rin, no? Small yung process natin, no? So ito yun, 3G, no? 3G or vertical. So medyo malapad to, kaya 3 beads yung gagawin natin dito na capping, no? 3 beads. Yung natin, yung electrode angle natin, no? So nakaganyan siya, no? Root pass natin. So parang naka siya, no? Kung dito 90, parang naka 80 siya, no? Hindi ko sigurado sa no, degrees, no? Pero ganyan siya, ganyan, no, yung niya, no? So hindi ganyan, no? Hindi siya naka 90, naka ganyan siya konti, no? Kasi pa vertical up yung natin gagawin, no? So ganyan. Ganyan palagi yung posisyon pag mag root pass. Ganon din sa natin, sa tapping natin. Ganito din yung posisyon ng electrode natin, no? So, mamaya pag capping, papakita ko sa inyo kung ano yung diskarte, no? So i-root pass na natin. So bubuksan na natin yung natin, no? Machine natin, no? So isi-set ko siya sa 115 amps. So ito na tayo ng PPA, no? Para hindi tayo mapasok. So, root pass natin, sinet ko sa 114 amps. 6011 yung electrode na gamit ko, 3.2. So, simulan na tayo. So, yung nito, up and down lang, no? Sundan nyo lang yung keyhole nyo, no? Gagrind tayo sa dugtungan, no? So yan yung standard, no? Pag nagti-trade test tayo, no? Yung standard, no? Pag nagti-trade test tayo, no? Pagdating sa dugtungan, saan natin, no?
So ngayon, asahan muna natin, no, kasi mag-hot pass tayo kasi makapal to no. So try muna tayo. So dito, pag nag-hot pass tayo, lakasan natin konti yung amperahe natin, no? Kasi ano to, no? Hot pass. Para medyo umumbok din yun sa likod, no? Pag flat yung penetration natin, no? So, kailangan lakasan natin konti, no? So, kanina, nasa 114 yata, 114 amps. So, ngayon, ilagay ko sa 123. Pero kung masyadong malakas yan, tutulo, i-adjust ko na lang, no? Ibabalik ko siya sa dati ko na amperahe sa root pass, no? Tara, pass na tayo. So yung gamit ko dito is isang kamay lang, no? Kasi para sa akin mas stable sa akin yung ano, isang kamay lang. Pwede rin naman dalawang kamay pag hindi ka sanay mag one hand, no? Yung hagod pala nito i-sigsag nyo lang para ma-build up yung ano niya, lalim, no? So dito, no, sa hot pass natin, yung hagod natin is sinigsag ko lang, no? Yan. So dito, sigsag lang, no? Para ma-build up na. Dito ko pinatama yung ano ko, electrode, no? Sa dito. So medyo malalim pa sa dito, no? So magpipiling pa tayo siguro ng isang ano dito, isang beses. Ganon din yung proseso, no? Sigsag lang din, no? Punta yan dito sa taas. Dudugtungan pa natin to. Punta dito. Tapos magpipiling pa tayo, no? Kasi medyo malalim pa, oh. Alanganin pa sa final capping. So dugtong tayo. 120 amps pa rin. So ngayon, magpipiling pass pa tayo, no? Kasi alanganin pa siya, no? Alanganin pa siya i-final capping. Mamaya papakita ko yung preparation ko para sa final capping natin, no? So ngayon ay magpipiling muna tayo, no? So kusina natin.
subukan ko naman na dalawang kamay yung gagamitin, no? So, titignan ko kung maganda yung hagod ko sa dalawang kamay, no? Kasi sanay kasi ako sa one hand, no? Para kasi akong nahalog sa dalawang kamay. Dalawang kamay lang ako pag nakasandal ako. Mahangin. So, maganda naman yung hagod ng dalawang kamay, no? Kaya nga lang, mainit dito. Nahan mo talagang tiisin pag ano, no? Kung ayaw mo mahinto yung ano mo, pagpo-full weld, no? Mainit pag dalawang kamay, pag malapit na sa ano, no? Kasi naka ano siya, oh, didikit na siya sa ano, baga. Yun lang yung cons ng dalawang kamay. Dalawang kamay o yung isang kamay hindi siya mainit kasi malayo siya sa baga. So, ito yung ano, no, yung preparation ko sa final capping natin, no. So, ganyan, no. Nilagyan ko na yan siya ng guide. Yan. So, dahil kanan ako, dito ko magsisimula, no. Papunta doon, pa kanan, no. Para so yung technique dito, yung hagod dito, no. So, wag mo i-diretso yung electrode, no. So, ang hagod niyan, i-wade mo konti para hindi siya ma-undercut, no? Hindi siya tutulo. So, pag i-diretso mo yan, payat yung mga beads niyan. Kaya kailangan i-wade mo konti. Konti lang. No? So, pagkatapos ng first bed, gagawan mo na naman ng guide tulad nito, no? Para sa second bed. So, hanggang ikatlo, no? So, tara na. Final capping na tayo. So, dito, yung amperahe ko, ganun pa rin, no? 123. So, i-adjust ko na lang yan pag malakas, no? So, 3 beads to, ha? One hand lang yung gagamitin ko, no? Kasi, nahalog ako sa, ano? Wala kasi ako masandalan, no? Kaya, isang kamay lang yung gagamitin ko. So, ito yung first bed natin, no?
So mapapansin nyo, may ginawa na naman ako na guide, no? So para yan sa second bed natin, no? Vertical up. So tutuloy ko na to, no? Hanggang sa matapos, hanggang dito, no? So mamaya papakita natin yung ano natin, result natin, no? So tara na. So yung amperahe ko, hininaan ko, no? Kunti, no? Ginawa kong 116 na lang, no? Mula no sa 123 kasi masyado nang mainit yung plate, no? Madali na siyang malusaw. So yan ang diskarte dyan, no? Para hindi malusaw yung ano natin, no? Hindi magtulo-tulo, no? Kung masyado nang mainit, i-adjust natin yung amperahe natin, no? Kasi pag sobrang mainit na yung bakal, no? Madali na lang siya malusaw, no? Kanina kasi malamig pa yung plate kaya medyo malakas yung amperahe natin, no? So sana ay kuha nyo, no? So ayan, no? Kita na yung final result ng ating ano, no? Tapping, no? 3G with the 3 beds, multiple pass. So kung maliit lang yung bevel niya, no? So pwede rin single bed lang natin, no? So kaso medyo ano siya, mahigit 10 mm yung lapad niya kaya ano lang kasi gamit natin, no? Smaw, so baka tumulo. So ginawa natin 3 beds. So ayan siya sa likod. So ayan yun ang likod niya, no? Naka-penetrate naman siya, no? Sa harap. So ayan, no? Natapos na ating actual na paginang ng 3G, no? So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Tapos pinaweld. Paalam.